Noong August 2015, sa Indonesia, isang 16 years old na dalaga na nagngangalang Fitri ang biglang nawala habang siya ay sumasamba sa kanilang simbahan. Makalipas ang 2 linggo, natagpuan siya sa isang masukal na damuhan, ngunit ang nakakalungkot ay hindi lamang siya pinatay, siya rin ay ginahasa. Bakit sinapit ni Fitri ang ganitong trahedya? Paano siya nawala sa simbahan? Ngunit natagpuan sa isang madamo at masukal na lugar. Mahuhuli kaya ang salarin at mabibigyan ng katarungan ng pagkamatay ng dalaga? Kung nais mong masagot ang mga katanungang ito at malaman ang buong kwento patungkol sa kamatayan ni Fitri, halika't sama-sama nating talakayin ito. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saloobin gamit ang comment section sa baba. At pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Kaisar Suhan Bernamdes o karaniwang tinatawag na Pastor Kaisar ay nagmula sa Indonesia. Siya ay nakatira sa isang pastor's house na katabi ng tahanan ng kanyang amang pastor sa likod ng simbahan na kanilang pinaglilingkuran sa Pentecostal Church sa Jalan Mulawarman, Tarakan. Ang pastor na si Kaisar ay may asawa at may mga anak na lalaki. Masasabing nasa dugo na niya ang pagiging isang lingkod ng Diyos. Dahil ang kanyang ama ay isang pastor din sa kanilang simbahan, habang ang kanyang ina naman ay bahagi ng Music and Bible Ministry. Mula pa noong 1987, ang mga magulang ni Kaisar ay naglilingkod na sa kanilang simbahan at unti-unti ay naging bahagi na rin siya ng kanilang misyon bilang isang pastor kahit na siya ay nasa ilalim pa ng pagsasanay. Ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod ay nagbigay diin sa kanilang reputasyon bilang mga pastor na iginagalang hindi lamang ng kanilang mga kongregasyon, kundi pati na rin ng mga residente sa kanilang komunidad. Bilang isang alagad ng Diyos, kilala si Kaisar hindi lamang sa kanyang espiritual na mga katangian, kundi pati na rin sa kanyang masipag, magalang at mabait na ugali. Sa ilalim ng pamumuno ng kanyang ama sa simbahan, aktibong tumutulong si Kaisar sa mga relihiyosong seremonya at aktibidad ng kongregasyon. Bilang karagdagan, siya rin ay kilala sa kanyang kasipagan sa pagkumpuni ng ilang mga bagay sa loob ng simbahan kung saan ang kanyang mga kamay ay laging handang maghatid ng kaayusan at kagandahan sa kanilang tahanan ng pananampalataya. Ang kanyang mga kontribusyon ay hindi lamang nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa Diyos, kundi pati na rin ng kanyang malasakit sa kanyang komunidad. Ngunit sa kabila ng lahat ng ipinapakitang mabubuting gawa ni Kaisar, may itinatago pala siyang isang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Noong linggo ng August 9, 2015, isang karaniwang araw ng pagsamba para sa kanilang simbahan, naganap ang isang hindi inaasahang pangyayari. Bago magsimula ang seremonya, biglang nasira ang speaker na ginagamit ng kanyang amang pastor. Sa gitna ng kaguluhan, agad siyang pinakiusapan ng kanyang ama na ayusin ito. Bilang isang masugid na anak at alagad ng Diyos, walang pag-aalinlangan siyang tumugon sa pakiusap ng ama upang suriin ang problema. Agad niyang sinuri ang speaker at nakahanap ng pansamantalang kapalit habang dinala niya ang nasirang speaker sa likurang bahagi ng simbahan sa may bodega. Habang abala siya sa pagkukumpuni ng nasirang speaker, nagpatuloy naman sa pagsamba ang kanyang pamilya upang makilahok sa seremonya. Makalipas ang ilang minuto, habang abala sa pagkukumpuni ng speaker, napansin niyang may dumating malapit sa bodega. Nang kanyang tingnan kung sino ito, nakita niya ang isang 16 years old na babae na nagngangalang Fitri Sara Hasugian na kasalukuyang umiinom ng tubig. Marahil nagtataka kayo kung bakit malapit sa bodega umiinom ng tubig ang dalagang si Fitri.
Hayaan niyo munang ikwento ko kung paano siya napadpad doon. Ang pamilya ni Fitri, kasama siya, ay kasalukuyang dumadalo sa isang pagsamba sa simbahan kung saan nagmimisa ang ama ni Kaysar. Nang ang kuya ni Fitri ay umuwi mula sa trabaho, hindi siya makapasok sa kanilang bahay dahil nadala ni Fitri ang susi. Bandang 11 a.m., dumating ang kanyang kuya sa harapan ng simbahan at nakipagkita naman si Fitri upang iabot ang susi. Pagkabigay nito, sa halip na pumasok agad sa loob ng simbahan, dumaan muna ang dalaga malapit sa bodega kung saan naroon ang container ng inuming tubig. Dahil sanay naman ang kongregasyon sa simbahan na umiinom mula dito. Habang umiinom si Fitri, hindi niya napansin ang isang mata na lihim na nagmamasid sa kanya. Ilang saglit lamang, nilapitan ni Kaysar si Fitri, tinakpan ang kanyang bibig at pilit na ipinasok siya sa loob ng bodega. Nang makapasok sa loob, pilit na lumalaban si Fitri sa lakas ni Kaysar. Subalit sadyang mas malakas ang katawan ng isang lalaki kaysa sa babae, kaya hindi magawa nitong makatakas. Dahil sa pagpupumiglas ni Fitri, napilitan si Kaysar na patulugin ito sa pamamagitan ng pagsuntok sa tiyan at pagsampal sa mukha ng dalaga hanggang tuluyan na itong nawalan ng malay at ginawa na niya ang pangahalay. Matapos nun, halos mag-aalas 12 na ng tanghali at alam ni Kaysar na matatapos na ang Sunday service sa simbahan, kaya nataranta na siya na baka magising si Fitri at magsumbong ito sa mga tao. Kaya ang tanging paraan na lamang na kanyang naisip ay ang patayin si Fitri habang ito ay wala pang malay. Kumuha siya ng bagay na maaari niyang gamitin sa pagpatay. Kumuha siya ng tali ng kanilang sampayan, martilyo at carpet. Pagkatapos, agad niyang ipinilupot ang sampayan sa lieg ni Fitri hanggang sa ito ay mawalan na ng hininga. Hindi pa rin siya nakontento, hinampas pa niya ng martilyo ang ulo ng dalaga. Matapos nun, ibinalot niya ang katawan ni Fitri sa carpet, inilagay pansamantala sa kaloob-looban ng bodega, nilinis ang paligid ng pinangyarihan ng krimen at saka bumalik sa pagkukumpuni ng speaker. Mga bandang alas 12 ng tanghali, nagsilabasan na ang mga taong sumamba. At tulad ng nakagawian, pagkatapos ng Sunday service, nagsimula ng dumagsa ang kongregasyon malapit sa bodega para uminom ng tubig at pagkatapos ay isa-isa nang umuwi ang lahat. Ilang minuto, dumating ang ina ni Fitri sa bodega upang tanungin si Kaysar kung napansin niya ang kanyang anak. Sumagot naman si Kaysar na dumating nga si Fitri sa lugar upang uminom ng tubig. Pagkatapos nun ay umalis na muli at hindi na niya alam kung saan ito pumunta. Nang papaalis na ang ina ni Fitri, napansin niya na naiwan ang sapatos ng kanyang anak. Kaya dinala niya ito paalis sa lugar at nagpatuloy sa paghahanap sa dalaga. Umuwi siya sa kanilang bahay upang hanapin ang anak sa paligid, subalit hindi niya ito nakita. Kaya pinagpalagay na lamang niyang pumunta ito sa kaibigan o sa ibang kakongregasyon. Ngunit sumapit ang gabi, hindi umuwi si Fitri sa kanilang bahay. Kaya nagsimula ng mag-alala ang pamilya nito at naghanap muli sa maaring kinaroroonan ng anak. Lumipas ang magdamag, walang nagpakitang Fitri sa pamilya. Kaya nagulat na sila sa pulisya patungkol sa pagkawala ng dalaga. Sa isang araw ng masigasig na paghahanap kay Fitri, ang mga pulis at pamilya nito ay hindi nag-iisa. Dahil tumulong din ang ilang residente, mga kakongregasyon at kahit si Kaysar, ang taong may pananagutan sa pagkawala ni Fitri. Habang ang lahat ay abala sa paghahanap, nagdesisyon ng ina ni Fitri na silipin ng bodega ang lugar kung saan niya huling nakita ang sapatos ng kanyang anak. Sa kanyang pagdating, natuklasan niyang nakakandado ng bodega. Humiling sila ng pahintulot sa kanilang pastor na buksan ito, subalit hindi sila pinayagan. Kaya sa kabila ng kanilang pagnanais na halugugin ang lugar, alam nilang hindi na nila ito magagawa. Dahil sa pangyayaring yon, nagdulot ito ng labis na pangamba kay Kaysar, sapagkat kahit anong oras ay maaari nang matuklasan ang kanyang lihim. Sa gitna ng takot, nagdesisyon siyang ilipat ang bangkay ni Fitri sa ibang lugar upang hindi siya mahuli bilang tunay na salarin.
Mga bandang 3:00 ng madaling araw, sa gitna ng tahimik at madilim na paligid, nagpunta si Kaysar sa bodega upang kunin at ilipat ang katawan ni Fitri. Inilagay ni Kaysar ang katawan ng dalaga sa isang sako, hinila ito palabas ng bodega at isinakay sa kanyang motor. Nagmaneho siya papunta sa isang masukal at madumong lugar sa J.I. Hake Babu, Tarakan upang doon iwan ang bangkay ng dalaga. Kinabukasan, nagpatuloy si Kaysar sa kanyang normal na buhay na tila walang nangyari at muling tumulong sa paghahanap kay Fitri. Lumipas ang 2 linggo mula nang mawala si Fitri at walang tigil ang lahat sa kanilang paghahanap, ngunit wala pa rin silang makitang palatandaan ng dalaga. Gayunpaman, noong August 23, 2015, naganap ang isang malungkot na kaganapan. Dahil matatapos na ang pag-aalala at paghahanap ng pamilya ni Fitri, subalit kapalit nito, makakatanggap sila ng isang nakakalungkot na balita. Sapagkat natagpuan na ang bangkay ni Fitri ng isang basurero sa lugar kung saan siya itinapon ni Kaysar. Ayon sa basurero, habang siya ay naghahanap ng basura, napadpad siya sa isang masukal at madumong lugar at bigla siyang nakaamoy ng masangsang na amoy. Dahil sa kakaibang amoy, nagpasya siyang hanapin ito at natukoy ang mabahong amoy mula sa isang sako. Nang kanyang buksan ang sako, tumambad sa kanya ang buhok ng isang tao kung saan agad siyang nagulat sa mga pulis at mabilis namang tumugon ng mga otoridad. Pagkarating sa lugar, agad nag-imbestiga ang mga pulis at dinala ang bangkay sa laboratorio para isailalim sa pagsusuri. Habang nag-iimbestiga, tumawag ang mga pulis sa pamilya ni Fitri upang itanong kung ang bangkay na natagpuan ay tumugma sa kanilang nawawalang anak. Dumating ang mga magulang ni Fitri sa himpilan ng pulisya, umaasang hindi iyon ang kanilang anak at ito ay buhay pa. Subalit nang makita nila ang mga damit, relo, at singsing ng dalaga, wala na silang ibang magawa kundi umiyak at kumpirmahin na ito nga ang kanilang nawawalang anak. Maliban sa pagkakumpirma ng mga magulang, tumugma rin ang DNA ng dalaga sa bangkay. Ayon sa resulta ng autopsy, ang sanhi ng kanyang kamatayan ay pagsakal gamit ang sampayan at lumabas din sa pagsusuri na siya ay ginahasa. Matapos matukoy na ang bangkay ay si Fitri, agad itong inilibing. Sa kanyang libing, nakayanan pa rin ni Kaysar na makilahok at kumilos na parang walang alam at inosente. Pagkatapos ng libing, muling nagpatuloy ang mga pulis sa kanilang investigasyon. Una nilang tinanong ang mga huling taong nakasama ni Fitri at ito ay ang kanyang mga magulang. Ayon sa kanilang salaysay, huli nilang nakita si Fitri habang sila ay nagsisimba. Lumabas ito nang ibinigay ang susi sa kanyang kuya na naghihintay sa labas ng simbahan. Mula noon, bandang 12:00 ng tanghali, hindi na nila siya nakita o nakausap man lang. Binanggit din ng ina na nakita niya ang sapatos ng anak malapit sa bodega kung saan niya nakita si Kaysar na kasalukuyang nagkukumpuni ng speaker ng mga panahon na yon. Dahil sa pahayag ng ina, ang sumunod na kinausap ng mga pulis ay si Kaysar. Ayon sa kanyang pahayag, nakita niya si Fitri na mga bandang 11 a.m. na umiinom ng tubig. Pagkatapos nito, umalis na ito at hindi na niya nakita kung saan pa ito pumunta. Mula sa mga pahayag ng magulang at ni Kaysar, naniniwala ang mga pulis na mula 11:00 hanggang 12:00 na tanghali, maaaring sa paligid lang ng simbahan si Fitri na wala. Kaya't nagpa siya ang mga pulis na siyasatin ng lugar kung saan huling nakita ang dalaga kabilang ang bodega. Sa kanilang pagsisiyasat sa bodega, natuklasan ang ilang mahalagang ebidensya, kabilang ang sampayan na kapareho ng ginamit sa biktima, ilang hibla ng carpet, martilyo at isang motor na may bakas ng dugo. Dahil sa mga nakuhang ebidensya at sa pahayag na huling nakakita kay Fitri ay si Kaysar, inimbitahan siya sa istasyon para sa isang panayam. Noong una, pinilit pa ni Kaysar na magsinungaling at itanggi ang anumang kinasangkotang krimen. Subalit habang tumatagal, naiiba ang kanyang mga sinasabi at ang mga ebidensya ay siyang itinuturo. Sa huli, tumahimik at tumingin sa ibaba si Kaysar pagkatapos ay umamin siya sa kanyang ginawa.
Ang kanyang pag-amin ay nagdulot ng hindi kapanipaniwalang reaksyon sapagkat kilala ang kanilang pamilya bilang mga sugo at tagapaglingkod ng Diyos. At siya ay tinuturing na tahimik na tao na hindi kailanman maiisip na gagawa ng masama. Ang mas nakakakilabot pa dito, ang krimen ay naganap sa likuran ng kanilang simbahan habang nagsasagawa ng misa ang kanyang ama. Dahil sa sakit at pigating dulot ng ginawa ni Kaysar, humingi ng hustisya ang mga magulang ni Fitri na nagmungkahi ng hatol na kamatayan para sa salarin. Sa huli, nahatulan lang si Kaysar ng habang buhay na pagkakakulong. Sa kasalukuyan, siya ay nananatiling nakakulong sa bilangguan. Bago po matapos ang video, nais ko pong batiin sina Loy Valiente, Lizelle Villones from Kuwait, Shinunaga Evelyn, at Marquez Marvi from Romania. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, paki-comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Kaysar Suhan Bernamdez. Ako po si G. Maraming salamat.